Kuya. Yan, tama. Okay, 3Ds in the vision. Pray po tayo. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa kalusugan, kasiglahan, Lord, sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Lord, lahat ng mga sigla na yon ay ibabalik namin ng nagpaparangal sa iyo sa pamamagitan, Lord, ng pag-upo namin ngayon, sa pakikinig, Lord, sa vision. Tulungan mo po kami, Ama, na yung kalusugang ito ang maging dahilan para makatch naming lahat, maunawaan namin, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagsusustain ng aming kalakasan at ng buhay, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? So, ito pong pag-uusapan natin, mga kapatid, ay may kinalaman po sa implementation ng G12. Okay? Now, ito pong nakikita natin 3Ds in the vision. Ang pinaka-objective naman po, pag natutunan natin ito, kanina, yung process. So, ipinakita lang doon sa kanina yung sequence. Tama po ba, di ba? Nakita natin yung pagkakasunod-sunod, yung sequence niya. Ngayon, ito naman, paano natin mapapatakbo ng smooth? Okay? Sa yung G12 sa loob ng ating church, sa pamamagitan ng sequence na yon. Ngayon, sa pamamagitan po ng 3D na ito, na kailangan nating tandaan at gawing core ng ating puso, no, sa pag-i-implement ng vision. Kasi po, sa totoo lang, ang mga bagay na pinipili natin, yung gusto natin, nakadepende kung values natin yon. Okay? Halimbawa, bakit ka nagliligo ng isang beses sa isang araw? Kasi values mo ang alin? Pinapahalagahan mo ang kalinisan. Okay? So, pag sinabi din naman nating values, ibig sabihin, yung mga pagpapahalaga. Okay, halimbawa, sample. Ilan sa atin dito hanggang ngayon, inuutusan ka pang mag-toothbrush? Di ba, wala na? Kasi nga, values mo na yan eh. Pag sinabi po nating values, ito po ay internal priorities that express in a concrete action. Okay? Dahil ito'y panloob mo na prioridad. Okay? Priority mo na to sa buhay mo na nangyayari na sa pang-araw-araw mong buhay. Kasi nga, values mo na. Yan ang ibig sabihin ng values. Now, itong din na ito, kapag naging values natin to, mga kapatid, naniniwala ako, magiging smooth ang takbo natin sa G12. Number 1, yung tinatawag nating DNA. Okay, medyo magkokonting science tayo ngayon kahit hindi naman ako science person, no? Pero nung nabasa ko to sa internet, naunawaan ko siya. Ano ba yung DNA na yan? Pag sinabi nating DNA is acid. Okay? Ang hirap basahin yan. Meron ba nakakaalam sa inyo kung paano yan? Di ba? Okay. Ang hirap talaga, no? Deoxyribonucleic. Okay? Now, ganito daw ang ibig sabihin ng DNA. It is located in the nuclei of cells which make up the body. So, yung palang cell na yon, okay, ay bumubuo doon sa katawan ng tao. At doon sa loob ng cell na yon, nandun yung nuclei na kung saan doon mo makikita yung DNA. Napakahirap naman. Okay, so ganyan talaga. Okay? Yung DNA ay nasa loob ng nuclei at yung nuclei ay cell na kung saan yung cell na yon ang bumubuo sa katawan natin. Okay? Ano ang mas maraming cells sa katawan? Yang katabi mo o ang sanggol? Oh, yung katabi natin, malaki na yan, di ba? So, ibig sabihin, kukunti pa lang ang cell ng sanggol kasi maliit pa lang siya. Ngayon, ano pa? Yan daw yan, DNA can be considered as one of the building blocks of the body. So, isa pala yan sa bumubuo. Kaya lang ang tanong ko, ano ang function ng DNA sa katawan ng tao? At bakit naging bahagi yan ng katawan ng tao? DNA is the hereditary material. Pag sinabi ba nating hereditary, anong ibig sabihin no? Namamana, ano ba? Na ipapasa, tama, di ba? Namamana, na ipapasa. Na ipapasa, hereditary material in humans
and almost all other organisms. So, okay? So number 1, ang DNA ay bahagi ng katawan ng tao. Number 2, ang DNA ay naipapasa. Pangatlo, ang DNA is a molecule that encodes. Wow. Okay? That encodes alin? Nakatatak sa kanya, nakadikit sa kanya yung genetic instructions. Ano ba yung genetic? Galing sa salitang genes. Okay? Na kung saan, itong genes mga kapatid, ito yung parang, ano tawag dito? Meron siyang taglay-taglay na identity. May taglay-taglay siya na naka-encode. Merong kumbaga naka-inscript, nakatatak, nakaukit sa kanya kung ano ang resulta ng tao. Naka-encode. So ang ang DNA ay bahagi ng katawan ng tao. Pangalawa, ang DNA ay namamana o naipapasa. Pangatlo, ang DNA ay merong code. Okay? Naka-encode sa kanya yung genetic na kung saan yon ang identity ng tao. Okay? Naka-encode yung identity ng tao. Na yung genetic na yon mga kapatid, yun yung kumbaga yung nag-i-instruct doon sa katawan. Okay, kunyari, ang genes, yung pinanggalingan nun, pango. Okay? Kaya, ang sasabihin ng genes, pag nahuhubog yung katawan, lagi niyang pinapaalalahanan yung katawan habang lumalaki yun. Pango ka, pango ka. Diba? Pag hindi, pango ka. Bakit kasi yun yung naka-encode eh. Nagigit po natin? So, ang nagdidikta kung sino yung magiging itsura at resulta, yung kung ano yung nandoon sa code. Genetic. Okay? Kasi siya yung magbibigay ng instruction ng development ng katawan ng tao. Ang tawag natin doon ay DNA. Sa madaling salita, ang DNA ay nanggagaling sa magulang. Kung ano ang DNA, yun ang magiging resulta. Okay? Kaya nga kanina sinasabi ko, kapag ang pastor o ang leader mayabang, tsak ang papasa kayabangan. Hello? DNA ang pinag-uusapan natin. Naka-encode, ano pa, napapasa, hindi pwedeng hindi. Okay? Yan ang DNA. Now, mga kapatid, sa G12 vision, ano po ang DNA of the G12 vision? Na hindi natin pwedeng tanggalin itong DNA na ito or else hindi magaganap ang multiplication sa church. Nagigit niyo ibig sabihin mga kapatid? Now, itong DNA na ito, marahil alam na natin ito, kaya lang ipinaliwanag ko lang siya sa paraan ng DNA. Okay, tingnan natin. Ayan. Yan ang DNA. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Iyaan ba namin yan? Okay. Number 1, 12. Pag sinabing DNA ang 12, hindi 13, hindi 4, hindi 8. Hanggat hindi lumulutang ang 12, hindi ka titigil. Bakit? Dahil ang DNA ay 12. Ilan sa atin dito sa church natin, kumpleto na ang 12. Okay? So, pag kumpleto na yung 12 natin, mga kapatid, ibig sabihin, nasa pool mo na yung DNA. Kaya lang, ang sinasabi ng G12 vision, ang pinaka-DNA niya, 12, 144, 1728. Pansinin natin mga kapatid, ang DNA ang magde-declare ng tamang growth. Example, kunwari sa church natin, ewan ko kung may karanasan kayong ganito, kasi kami may karanasan. Ako po, nung hindi pa nabubuo yung aking 12, siguro 6 kami, 7, 8, basta ganun lang. Yung isa kong inaalagaan, meron siyang cell group na 2. Okay? 2 yung hinahandle niya. At yung isa sa hinahandle niya ay may inihahandle na isa. Okay? At yung isa na yon nakaakay din ng isa. Now, take note take note. Yung cell group ko ay wala sa tamang DNA. Bakit? Piruin mo, meron na akong level ng 144 ni hindi pa nga kompleto ang aking 12.
Ang ibig sabihin, yung 12 ko o yung 8, hindi sila pwedeng mag-open ng cell group nila at tawagin nilang bumubuo na sila ng 12 nang hindi pa ayos yung level ng 12. Nagigit niyo pong ibig ko sabihin? Kasi baka mamaya, diba, si Pastor, siya yung 12 ko. Tapos kami, bali siyam pa lang kami. Tapos si Pastor, porsigido na. Pastor, binubuo ko na yung 12 ko. Tamang DNA o mali? Mali. Bakit? First and foremost, na ang dapat concern ni Pastor ay mabuo yung 12. Yung level namin. Amen. Bakit? Kasi, pag hindi yung nabuo, nakatitiyak ako, hindi niya rin magagawa yung sa ilalim niya. Bungi-bungi din. At paano lulutang yung 144 kung hindi buo ang 12? Kaya maganda mga kapatid, nagdidikta ito ngayon sa atin ng goal. Tama po ba? Di ba? Tama? Nagdidikta siya ng goal sa atin. Kaya karamihan sa atin dito, mga cell member, nauunawaan natin. Baka mamaya, cell group ka na ng cell group, passionate ka sa cell group mo, nililibre mo sila, yung cell group ni Pastor na 12, hindi buo. Ibig sabihin, wala kang pakialam dun. Hindi mo values ang 12. Amen. Therefore, bakit mga kapatid? Kasi once ng isang member po sa cell mo na bumubuo na ng kanyang 12, paano niya mamahalin ng totoo yung 12 niya? Paano niya sila mauutosang magmahal sa kapwa 12? Hindi niya alam yun eh. Bakit siya hindi niya ginawa yun eh? Bagkos ang kaya niya lang gawin, si Pastor tamad kaya hindi makabuo ng 12. Ayun, kayang mamintas. Diba? Therefore, ang ipinapakita dito mga kapatid ganito. Ang pastor, bubuo siya ng 12. Pero ikaw, bilang part ng 12, makikipagtulungan ka ka dahil hindi ito 12 ni pastor, 12 nyo to. Amen? Hindi kay pastor to, inyo to. Birain mo, pumapayag ka, parang kami din dati. Nung sa level namin, sa Aldous Gate Network, nagse-cell group kami, patin-ating kami, pinapatawag kami, pero hindi kami buo. Hanggang sabi ko sa mga ka-cell group ko, sila Pastor Joel, Pastor Jordan, sila Pastor BJ, sabi ko, bro, napansin niyo ba? Kasi si Pastor Mark nasa Canada. So, malayo siya sa amin. So, that time, nag-usap-usap kami, paano natin mabubuo yung 12 natin? Kasi kailangan natin na hindi pwedeng hindi eh. Although, pinili na kami ni Pastor Mark, kaya lang, pag kami sa Pilipinas, hindi kami makapag-meeting ng buo. Minsan may wala, minsan may ganito. Sabi ni Pastor Joel, Pastor, kaya pala hindi rin ako makabuo ng 12 sa church namin. Tayo nga hindi mabuo-buo eh. So nakikita niyo yung ibig sabihin mga kapatid. Hindi mo lang pinupuno yung 12. Merong values na nakapaloob doon. Mahalin mo yung grupo mo, mahalin mo yung cell group mo. Kasi sa amin, mga kapatid, and of course, not only sa amin, ito ang culture eh. My cell is my family. Ganon ang turing namin. Kaya nga nitong nakararaan, meron po kaming isang member ng 12 po namin. Engineer siya. Na-assign po siya sa Bohol. Okay? So, napansin namin, paalis-alis talaga siya, nadidistino, parang nag-a-abroad na rin ang kategorya niya. Tapos, yung isa naman, si Brother Rolly, ganun din, although kasama sa 12, kaya lang napansin namin na hindi namin mabali sa kanya yung tumatanggap siya ng arkila ng linggo. Sabi niya, Pastor, kasi actually, Biyernes, Sabado yan. Hanggang linggo, 3 araw eh. Sayang mo kung ika-cancel ko yun. Ganun ang word niya, sayang. Yung 2 araw, hindi niya nakita na yung linggo. Hindi niya pinanghinayangan yun. But anyway, dahil cell group is a family, so, unti-unti ko lang siyang ine-encourage. Hindi ko siya dinedesmaya, hindi ko siya pinaparinggan. Diba? Oh, meron dyan. Hindi nagmamahal sa cell. Hindi ganon. Okay? So, hanggang sa ngayon, parang hindi niya pa rin matanggap yon. Nilapitan ako ngayon ng aking primary, yung mga kapatid niya. Sabi niya, Pastor, kamusta po ba yung natin? Kasi baka, buri mo, nakaka-march na po tayo.
December ang goal namin 144. Sabi niya, Pastor, paano po yan? Sila may cell group na kami, may cell group na kami. Sila, kung wala pa silang cell group, okay lang sana. Ang kaso, hindi sila umaati ng mentoring natin. Pero 12 sila. So sa loob-loob ko, wow, hindi lang ako ang namomroblema. Sila rin. Bakit? Concerned sila. Kasi naipasa ko sa kanila that my cell is my family. Dapat maging bukang bibig natin yun, mga kapatid. My cell is my family. Dapat nadidinig ito ng church, nadidinig ito lalo ng mga cell leaders, kanino? Doon mismo sa cell leader. Kasi ang cell leader ang magseset ng atmosphere. Siya ang magseset ng ng culture sa kanyang church. Okay? Asan na ba ako? Ayun, 12. So, napaka-importante ng 12. Dahil, hindi ka muna pwedeng mag-atupag ng cell group mo hanggat hindi ka nakaka-effort na mabuo itong 12. Kaya may nangyari sa amin, mga kapatid, nung nabuo yung 12 namin, kasi, yung isa kong cell group, sabi niya, Pastor, meron po akong isang inaalagaan at nakikita ko po submissive siya, teachable siya. Okay lang po ba, Pastor, kung isama na lang natin siya sa 12 natin para kumpleto po tayo? Ibig sabihin, willing siyang bitawan yung isa para madagdag at makumpleto yung prototype. Pero nung una yon, nung hindi pa namin value yung cell is a family, pag medyo kinuhanan mo, ay hindi, cell group ko po ito, di ako naman magkukulang. Nagigit niyo po yung sinasabi ko? So dapat, DNA, malinaw maging sa mga disciple that this is the DNA 12. Okay? And then pagkatapos, sabay-sabay na kami, mag-e-effort kami ngayon ng 144. 144 na lalaki at 144 na babae. So, ang effort namin, yung pag-i-invite namin, yung pagpe-pray namin, hindi na pang 12. Tapos na kami dun eh. Pang 144 level na kami. Okay? So, therefore, naabot namin yung unang objective to complete the 12. Okay? Ngayon, then 144, then 1728. Kaya nga nagkakatawanan kami eh. Bigla sabi ng isa, kaya pala yung cell group ko, nakakuha ng isang cell group at yung isa nag-akay pa ng isang cell group. Kasi nga, yung pinuno, bungi-bungi din. Kaya bungi-bungi din yung napunta. Yun yung nangyayari sa kanya. Kaya nagkakatawanan kami nung nalalaman namin, nung nagigising kami sa mga ganito. Siyempre, through mentoring, naku, mali pala kami. Naku, kaya pala. So, may mga ganung moment kami. Okay. Then, 1728, then 20,000. Okay, next, tingnan natin yung pangalawang DNA of the G12 vision. Now, anong DNA naman ang makikita diyan? Okay, ganito po 'yon. Pag attender, ilan ang number ng disciple? 0, siyempre, di ba? Pag halimbawa, cell member, may cell member po ba dito? Meron, okay. Itong mga cell member, ilan ang disciple? 0 pa rin. Kaya lang, meron pong ibang mga cell leader, lalo tamad, gusto dumami lang at magsabing active yung kanyang cell group. Huy, mag-akay ka agad mag-open ka agad ng cell group mo. Ang tanong ko, nasa DNA o wala sa DNA? Wala sa DNA. Dahil sa cell member, meron kang kailangan gawin sa kanya. I-movement mo siya. Tama? Babalik tayo sa process. Kasi kapag hinahanapan mo agad siya, mape-pressure yan. Hindi pa nga buo ang 12 ninyo, hinahanapan mo na agad siya. At bubuo siya ng sarili niya. Okay? So ito ang sinasabi nito. Ang cell leader, ilan? Okay? Dahil 12 mga kapatid, ito. Paano? Kung ang hinahandle ng cell leader ay 8, matatawag bang cell leader? Meron pong dalawang bagay. Matatawag mo siyang cell leader kung kinokompleto niya ang kanyang 12 sa loob ng time frame. Dahil baka mamaya, 3 years na, 8 pa rin. Alam niyo, meron ganyan yung cell group forever. Hindi na nadagdagan, hindi din nabawasan. May alam ba kayong ganon? Di ba? Talagang forever cell group. Lumabas barkadahan na lang.
Sila-sila lang, walang makapasok, walang makawala. Di ba? Pag medyo napakialaman mo, magkukuyog yung mga yan. Therefore, wala sa DNA. Ngayon, kaya nga may tinatawag tayong time frame eh. Kapag lumagpas ka sa time frame, medyo nawawala ka sa DNA. At yung time frame na yun, saktong nilagay yun mga kapatid, medyo lumagpas man ng konti, pero hindi naman napakatagal. Okay? Kasi ang maturity, hindi naman natin kayang sukatin sa buwan eh. Pero naniniwala ako kapag may tamang movement, mayroong tamang resulta. Amen. Kaya yung sa process of implementation, movement talaga inuna natin. So, wag na wag tayong mawawala mga kapatid. So, ang target ng cell leader to complete the 12. Kaya minsan ako po, dahil nasa 144 kami ngayon, kasi meron kaming training ngayon sa Campus Revolution. Okay? Yung mga kabataan namin, dahil magbabakasyon na, wala kaming activity. Wala po. Ang ginagawa lamang namin ngayon ay training. Bakit kami dumadaan sa training ng mga kabataan, mga kapatid? Kasi po, ngayong bakasyon, after this graduation, yung mga dumaan sa training ng campus, yung mga nasa amin na, okay? Meron kami 12 kabataan na tinitrain. Hindi buo ang kanilang 12. Dumadaan sila sa training para yung maaakay nilang mga kabataan this coming bakasyon, hindi kami bubuo ng concert. Hindi kami magpapaliga para dumami ang tao. Hindi po. Okay? Ganito ang gagawin namin, sila, yung mga kabataan na tinatarget nilang mapasama sa 12 nila, 3 lang ang gagawin nila, paaatinin nila ng training ngayong bakasyon. Wala kaming concert, wala kaming activity, training lang. Tuturuan sila how to handle cell, the vision of SALT, the vision of the campus, tapos yung daily devotion, iti-training lang namin yon. Bakit? Sapagkat ang tunay na activity ay magsisimula sa pasukan. Kapag ang isang estudyante namin ay mayroong tinraining na 3 sa loob ng bakasyon, bakasyon yan na-trained yun. Halimbawa, kunyari ang aso, si Brutus, si Brutus. Brutus, up, tamatayo naman. Brutus, talon, tumatalon naman. Bakit? Na-train yun eh. Di ba? So kapag na-train, may kalidad. Tama. Pag may training, may K. Tama. Now, pagdating ng pasukan, manunugod ng mga estudyante yan. Ito ang strategy namin pagdating ng pasukan. Ang target namin, first year college and first year high school. Siyempre, yung mga first year, walang kakilala yung mga yan eh. Konti lang. Ang gagawin ngayon ng aming mga cell leader na nando sa campus, na dumaan sa training, makakapalang mukha nun eh. Di ba? Kasi training yun eh. Di ba? Malalakas ang dibdib nun eh. Di ba? Kahit sino, share nun eh. Paano inapuyan mo talaga eh? Pagpasok sa classroom, mga nakaupo yung estudyante, may hawak kunyaring libro. At kunyari, may kape pa. Papasok kayo. Okay, good morning class. Good morning sir. Palay ba nila kung sino ka? Di ba? Nag-good morning eh. Bakit? Takot yung mga yan eh. Di ba? First year eh. Bago lang yan eh. Eto ngayon. Tapos ilan sa atin dito, nag-enroll kayo dito dahil gusto nyong mag-aral. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Siyempre, kaya nga nandun yan. Nag-aral yan eh. Pangalawa, ilan sa inyo dito, gusto nyo, yung sisimulan nyo dito, matatapos nyo, makakagraduate kayo ng maayos. Taas ang kamay. Okay, lahat sila. Ngayon, naniniwala ba kayo, kapag halimbawa ako tutulong sa inyo makatapos kayo, maganda ba yon? Opo. Ilan sa inyo gusto ng tulong? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Akala nila, teacher nila eh, no? O sige, naniniwala din ba kayo na para ka magtagumpay, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo? Okay. Lahat ng gustong magtagumpay at gustong mapalapit sa Diyos para magtagumpay, tumayo. Tayo sila ngayon. Pikit! Pray tayo. Patanggapin mo na agad kay Lord. Bakit? Kailangan na nila ang Diyos sa buhay nila eh. Kailangan na nilang magsuko eh. Amen? Lord, patawarin mo kami, Lord. Nandito kami sa campus, Lord. Tinatanggap ka namin sa puso namin.
Pagkatapos mag-pray ngayon, sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, maupo na kayo. Ako nga pala si Berhela, Section 4 ako ng 3rd year. Okay? At nandito lang ako, paikot-ikot lang ako dito. Pag may problema kayo, i-text nyo lang ako, ha? Once a week, magse-cell group ako. Kung gusto nyo, may tanong kayo, nakatakot kayo dito, lapit lang kayo sa akin, ha? Okay, ako nga pala uli si Kuya Ber, ha? O, andyan na pala yung teacher ninyo. Okay, bye-bye. Bakit? Trained eh. Ito ang problema ng mga kabataan natin na hindi na-train, pero napuno ng activity ang summer. Nag-aapoy ngayon, di ba? Ganyan-ganyan pa, God is alive, di ba? One way, woo! Mga ganun pa yan. Di ba? Talaga nag-aapoy pa yan. Iaada pa sa church yan, eh, no? Magtatatalon pa sa church yan. At saka magsasuggest yan. Pag in-apply na, iiwanan si pastor ngayon, bahala sila. Basta sila nag-suggest lang. Paano? Bunga ng kainitan. Di ba? Pag hindi mo nang pinakinggan, magtatampo. Pero tama naman, kaya lang mainit. Di ba? Kaso pagdating ng pasukan, Pastor, medyo kailangan ko muna po mag-concentrate dito, pero paminsan-minsan po papasyal ako. Ayun na. Bakit? Lister eh. Diba? Kaya very important na, kaya nga sinimulan ko kanina doon sa Eliezer and Isaac eh. Kasi doon tumatakbo ang lahat eh. Yung vision of multiplication. So, ba't ko nga ba sinasabi yun? Nasaan na ba tayo? Ayun, sa leader. Ito ang point. Bakit ko kinikwento yun? Kasi, kaya sila manunugod sa campus. Hindi para makabuo ng concert sa pasukan. Activity na naman yun eh. Kaya sila dumaan ng training para pagdating ng pasukan, makabuo sila ng 12. Amen! Malinaw po ba ang vision? Hindi hutugtugan, baka magigitara kayo magigitara. Baka maubos ang oras nyo sa kagigitara, wala kayo na cell group, wala kayong devotion. Kasi nga, activity ang unang humahadlang sa growth. Pastor, isang ticket na lang, wala akong mabentahan. Pero isang linggo mong pinoproblema, isang ticket na yan. So ito po mga kapatid, kaya mapapansin natin, ang bawat activity natin, kung meron man, halimbawa, bakasyon, magtutulian tayo, gamitin nyo na para makabuo ng 12 yung mga kabataan ninyo. Amen? Kasi totoo, di ba, ngayon yung panahon ng mga tulian, di ba? May maraming mga churches, programa nila yon. Meron nga isang member sa akin, lumapit eh. Sabi niya, yung pamangkin ko kasi nga, high school na yun eh. Sabi niya, Sir, baka pwede tayong lapitan natin si para tapos marami tayong ma-invite. Therefore, tatanungin ko ngayon, bakit? Hindi, para pala ma-complete yung 12. Yan. Lagi kong binabalik, hindi dahil para lang may gagawin. Lagi tayong nakabalik sa DNA. Amen? Diba? So, dapat sa pag-G12 natin, mga kapatid, ganun yung mindset po natin. 12. And then, 144. Yan. Next. DNA of the G12 vision, basic lifestyle. Ayan. Hindi po pwede na ikaw na pastor ay paktaw-paktaw ang iyong devotion. Wala ka sa DNA nun. At ang papasa, ayaw din nilang mag-devotion. Alam niyo, nahirapan ako nun sa mga inaalagaan ko. Hindi na lang ako makakibo kasi nung una, ganun din ako eh. Pinasakit ko rin ang ulo nung nagme-mentor sa akin, pastor. Tinatago, niweway ko na lang eh. Okay, pag-usapan natin yung mga devotion, pakidiscuss. Naiwanan ko yung notebook ko, pero kung ano lang naman yung nabasa ko nung isang linggo, yun lang sasabi ko, kunyari kangina lang. Nang weway pa. Okay? So, devotion with journaling. Number 2. Cell group. Weekly yan, Hindi pwedeng twice a month. Hindi pwedeng isang beses sa isang buwan. Weekly. Bakit? My cell is my family. Okay? Nung nakaraan, nung umuwi nga ako sa bahay namin, meron na akong pamangkin na sa amin nakatira. Kasi kauna-unahang pamangkin, ayaw pa wala ni Lola. Siyempre, dahil unang apo, di ba, alam niyo yun, yung mahal na mahal eh. Hanggang sa lumaki na siya ngayon, graduating na siya ng elementary, ang tangkad, matangkad pa sa akin.
Tapos nung nakaupo ako kahapon doon, dahil ang taga na, laging bata eh. Nung bata yon, tuwing dadating ako, inaangat ko yung damit niya, kikis ako sa tiyan. Tapos ang kiss ko sa tiyan, yung gano'n, parang pinapatunog ko yung parang utot, gano'n. Siya naman, dumating ang panahon, pag dadating ako, hihiga agad, ginaganon yung damit. Di ako naman, yung tiyan, yung tiyan, yung tiyan. Kaya minsan, yung tiyan, ginaganon, alam niya, gano'n ang lambing ko. Hanggang sa, eto, lumaki na siya, nakaupo ako doon sa sopa namin, nakaganyan ako. Tapos, andyan na siya kumakain. Tapos, nung nagkikwento siya, naninibago ko. Sabi ko, na-miss ko yung edad na simula nung huli ko siyang hinalikan sa tiyan hanggang ngayon. Parang na-miss ko yung kanyang pagkabata. Ganyan din nararanasan ng mga nag-a-abroad. Totoo ba? Pagbalik nila, yung anak nila, tititigan na lang nila. Siya na ba yun? Nagkukunwari na lang na, miss you, anak. Pero merong point sa buhay niya, ang layo. Kaya dapat ang cell group, once a week. Hindi pwedeng i-cancel. Ang Sunday at ang small group sa church dapat pantay. Halimbawa po, kunyari, umambon, pwede ba nating cancelan ng Sunday service? Hindi pa, no? Pero kita nyo, pag cell group umambon, pwede. Diba? Tapos mag-e-expect tayo ng matatag na church. Samantalang yung cell group, yan ang bumubuo sa katawan ng tao. Ang cell ang bumubuo at nagpapatatag sa church. Tapos ganun ang klaseng cell group. Cancer yun. Diba? Cancer cell. Kaya itong DNA, mga kapatid. Okay? DNA. Next, Sunday worship. Ito ang DNA sa Sunday worship. Ang isang disciple, a-attend, may 3 B. Ano ulit 3 B? Ballpen, Bible, book note. Ayan, natututo na ho kayo. Diba? Ibig sabihin, alam nyo, dumating din yung time, nung nando kami sa momentum, minumovement ko yung aking mga primary. Naranasan ko, Pastor, tumatayo ako doon sa pintuan. Chinecheck ko yung kanilang notebook. Brad, yung notebook. Meron din akong yung dinidisciple part ng 12 ko, na tatay na ahit sa akin ang tangkad pa. Ang gagawin ko na lang, dahil hindi nahiya ako sitahin gagawin ko, notebook ko, dala-dala nakaganyan. Hindi ako kumigay mo ganyan. Ngingiti na lang yun, pero alam na ang ibig sabihin. Alam nyo ngayon, mga kapatid, nakikita ko, kapag nagdi-discuss ako, nagsusulat sila. Why? May ballpen, may notebook, may Bible. Ano pa? Sa Sunday worship, nagtatides, nag-o-offering. Chinecheck ko rin po yan. Bakit? Disciple mo nauunawaan nila Amen? Pero hindi agad-agad. Okay, alam ba? Parang sanggol lang. Sinalaksakan mo agad ng adobong manok yung bunganga, di ba? Patay yan. Sabihin, ang point, unti-unti. Discipleship. Amen? Discipleship. So, ang point, ito po mga kapatid, yan yung mga DNA. Kaya hindi agad hindi mabilisan, huwag magmamadali sa G12. Kasi, it's all about relationship. And then, training. Baka naman ang tagal-tagal nyo na nagse-cell group, hindi mo pa na-ready sa pre-encounter. So, dapat kasabay yun, meron na rin. Okay? Then, tingnan natin ito. Number 2 na D. Number 1 is DNA, number 2 is details. Ano yung details? Tingnan nyo po ito. Strategy. Dapat malinaw po itong detalye. Select, form, and then send. Ano yung detail natin dyan, mga kapatid? Pag kulang ka, pag 8 pa lang ang cell group mo, anong dapat gawin? Mag-select ka. Okay? And then, pag na-select mo na, i-form. Pastor, ang hirap isama to sa cell group ko kasi hindi pa ayos Kaya hindi naman sinabing form and then select. Kaya lang gusto na naman natin shortcut Pastor, hindi masunurin tong isa ayun, gagawin natin. Wag na natin, hayaan na lang natin sa impyerno.
Hindi, kaya nga tayo tinawag para tulungan bumago ng tao eh. Amen? Di ba? Minsan shortcut natin eh. So, select and then form and then send. Okay? Select, form. Now, ano naman yung forming? Sa forming, merong tatlong nakapaloob dyan. Number 1 is mentoring. Number 2, training. And number 4, teaching. Detail yan. Hindi po pwedeng hindi. Okay? Ngayon, siyempre, sa isang pastor, dapat ikaw ang champion ng vision. Pag sinabing champion ka ng vision, ang encounter, alam mo ang objective niyan. At ang bawat topic, alam mo ang objective niyan. Inaalam mong mabuti yan. Ako mga kapatid, inalam ko po yan. Ano ang objective ng lesson number 1 ng pre-encounter? Alam ko yan. Alam ko rin ang kabuuan ng objective ng pre-encounter ng 7 lessons. Kaya maraming ayaw ng G12, matrabaho daw. Ano pa ba naman ang gagawin natin? Kung hindi ba matrabaho ang vision ng Panginoon, dapat wala tayo dito. Matrabaho. Kung ang mga naunang Kristiyano, hindi nila tinanggap ang vision na matrabaho, di sinsanay baka hindi tayo nakakilala ngayon. Pinagtiyagaan nila to the point na namatay ang ilan sa kanila. Maipakita lang ang tunay na halimbawa ng isang disipulo ng Panginoon. Amen? Kaya yung salitang matrabaho, totoo yun eh. Kaya ka naligtas dahil matrabaho. Ang tanong, hahayaan mo na lang mahinto sa'yo? Okay? So detail mga kapatid, form, mentoring, training, and then teaching. Sabi ng Lord, teaching them all things, whatsoever I commanded you. Okay? And then, saka mo pa lang sila isa-send. Merong iba, kasi select pa lang, pinoform ng mga ilang buwan, si leader ka na ha, sinesend na agad. Oh. Mali eh. Di ba? Next, details. Ladder of success. Win, consolidate, disciple, send. Win, consolidate, disciple, send. Okay? Ano naman ang sinasabi niyan sa detail natin? Ang point lang, dapat, ano ang verse natin sa pag-evangelize? Anong verse po? Romans 6. O, dapat alam natin yon. Pag pinarecite sa atin, pare-pareho tayo, dapat alam natin yon. Details. Amen. Diba? Ano pa? Halimbawa, sa consolidate. Sa consolidation, dapat alam ng mga 12 natin kung paano mag-consolidate. Halimbawa, may tumanggap kay Lord. Panginoon, okay, noong Sunday, sa amin po merong 6 na tumanggap sa Panginoon. So, ang ginawa ko ngayon, lahat po ng nais na tanggapin ng Panginoon, taas ang kamay, then nagtaas 6. Nung nagtaas yung 6 ngayon, then pinatanggap ko sa Panginoon. Pagkatanggap ko sa Panginoon, walang kumuha sa kanila. So, ibig sabihin, nakita ko na naman, check ko na hindi pa ayos ang consolidation sa church. Oo, may cell group sila, pero mayroong process ang consolidation eh. Anong gagawin mo? Pagkatapos tumanggap, kunyari, si Pastor tumanggap, didikitan ko na siya. Pastor, punta tayo sandali sa likod, pagpe-pray lang tayo. Okay? Pagpunta mo doon sa kwarto sa likod, ang tawag doon ay consolidation room. Okay? Imi-meeting mo ngayon siya. Kunyari, 6. Ito ngayon. Amen. Kapatid, natutuwa kami at tinas niyo yung kamay niyo kanina at ilasan niyo dito, sumunod kayo sa panalangin. Yan. Alam niyo ba, dahil sumunod kayo sa panalangin, ang sabi ng Bible, kayo ay anak ng Diyos. At dahil tinanggap niyo ang Panginoong Hesus sa puso niyo, kayo ay anak ng Diyos. Kaya gusto lang namin kayong ipag-pray. At bago kayo umuwi, pakisagutan niyo lang itong papel na ito, pangalan, address, contact number. Okay? At pagkatapos nun, tapos na mag-pray. Kahit 5 minutes lang ang pinakamatagal, no? Huwag nang i-lecture, i-seminar, wala na. Kailangan ganun lang. Okay, dahil na-consolidate na ngayon. Nakuha mo yung pangalan. Okay, pang-visitation na ito. Okay, ngayon, bibigyan mo sila, oy, pinabibigay nga pala ni Pastor
remembrance daily bread, o kaya o note, o kaya kung anuman, CD ng lecture ni Pastor kahapon, o nung nakaraang linggo. Anong tawag doon? Yung parang remembrance ba? Something na magiging token, na magiging kakaiba ang dating sa kanila. At yung contact number na yon, ibibigay mo ngayon sa mga cell leader yun kung sino man nag-imbita sa kanila. Kokontakin nila ngayon yan within 72 hours. Within 24 hours. Kailangan i-text mo lang. Ang gagawin, thanks nga pala sa pag-attend mo kanina, ha, na-bless kami dahil nakarating ka. Yun lang. After 72 hours, tawag naman. Ang objective ng tawag, visit. Ang point, mga kapatid, detail. Pag hindi natin to alam, suspetsya lang natin na alam natin, pero hindi talaga. Alam natin, win, consolidate, disciples, kahit tulog, alam sabihin yan eh. Pero hindi nangyayari. Bakit? Details. Kaya wag magmamadali. Amen? Hindi tayo dapat magmadali. Ano pa? Last, discipline. Ano tong discipline na ito, mga kapatid? Tingnan po natin ito. Sabay-sabay nga po nating basahin ng malinaw at malakas. 1, 2, ready, begin. Okay. Nilagay ko yan sa akin Facebook, ang daming nag-like eh. Di ba? Self-discipline is the ability. No, abilidad daw yan, kakayanan. Na ano? Kakayanan to do what is right even when you don't feel like doing it. Example na lang, devotion. Alam mo namang tama, kaya parang ayaw mo minsan eh, no? Pero dahil lalabanan mo, may nauunti-unti nang nade-develop ang discipline. Kaya sa G12, mga kapatid, pag medyo tatamad-tamad at may problema sa discipline, mahihirapan talaga. Okay? Next, tingnan natin. Ano nakalagay dyan? Sige po. Core values give order and structure to an individual's inner life. And when that inner life is in order, a person can navigate. Ano yung navigate? Kaya mong i-absorb, kaya mong dalhin, caring-carry. Kayang-kaya, yakang-yaka. Ang alin, anumang iba to sa'yo. Bakit? Disiplinado ka, hindi ka madaling itumba. Anong sabi ng Bible sa James? Ang taong pagbago-bago ng isip ay wag nang umasang may tatanggapin pa. Di ba? Pero kapag ikaw firm ka, now, kapag naging core values mo yung discipline, wow, ang tindi. Maraming mga taong nagtagumpay, marami din akong taong nakausap na super yaman. Kristiyano at hindi Kristiyano, pero meron silang one thing in common, discipline. Number 1 na lamang sa oras eh. Diba? Sa oras, mga maaagang gumigising. Diba? Pero yung meron, tirik na ang araw, basag na ang batong buhay, naghihilik pa rin. Diba? Nang ginigising, sama pa ng loob. Ano ba? Dudota pa ako kahapon ha. So, eto po, mga next, tingnan natin. The most important victory is to conquer self. When give up or let ourselves live in mediocrity, our leadership will never reach its potential. Ano nangyayari, mga kapatid? Kapag halimbawa, yung hindi tayo nanindigan, doon ba sa devotion, yung discipline natin, parang hindi natin na-impose, mediocre lang. Okay lang, sige na. Sabi ng isang, Pastor, hindi ako magde-devotion kasi medyo tinaasan ka na ng boses. Saka ano, Pastor? Matagal na ako nagaganyan, ginawa ko na yan dati. Ay, sige, okay lang po, ginagawa niya pa. Huwag na. Naku, kapag hindi tayo nanindigan, yung sa mga ganon, hindi naman niya away. Hindi naman away. Pero ang point, mga kapatid, yung bang hindi natin talaga ito in-impose, wala rin. Hindi na discipleship ang tawag doon. Okay? So, ano nangyayari, mga kapatid? Yung potential natin hindi nagiging the best. Kaya yung mga cell leader na hindi ang discipline, pansinin ninyo, ang mga cell group nila, lalamya-lamya, minsan meron, minsan wala, yun ang problema. Okay? Kasi yung potential nila nalilimitahan. Kaya kapag may nakitang ibang cell leader na matindi, hahanga yun.
Magkikwento yon. Ikaw ang dating na sa'yo. Sa loob-loob mo, doon ko na lang. Natatamaan na yung ego mo ngayon. Ba? Discipline. The next, however, being disciplined maximizes our abilities. Wow. Ano ibig sabihin ng maximizes? Pinapaunlad, pinapalakas, pinapalawak, ano pa? Pinapatindi. Alin? Yung discipline daw, pinapatindi yung kaya nating gawin. Ano pa? Ito pa, yung attitude natin. Discipline. Meron pong isang mayaman, ang taas ng posisyon. Grabe, sikat na kumpanya. May problema sa discipline, nanampal ng MMDA. Di ba? Kahit may posisyon ka pa, pag hindi na maximize ang karakter, iyan ang pipigil sa'yo. Amen? Kaya yung discipline, pinapalutang ang karakter natin itong maganda. Pero pag hindi, wala po. Nakakita na kayo, ang ganda-ganda ng posisyon. Diba? Isaya, may nakakita ako nung dati sa nagkaroon kami ng youth camp. Meron pong ginawang guard na martial sa camp, no? Kalalabas lang ng kulungan, tumanggap kay Lord, no? Mainit talaga kay Lord, kaso yung kanyang karakter, ganun pa rin. Pag nagpapaano ba naman mga delegate, oy, lumabas na kayo dyan! Magsisimula na doon! Di pa kayo lumagagi dyan? Kala mo nasa kulungan pa rin, bakit? Kasi nga hindi pa ayos, Pero yung pag may discipline, mga kapatid, alam nyo, pumipino, kumikinis. Amen? Di ba? Ano pa? Character and in addition to our talent. Ano po ba, mga kapatid, ang binabayaran dito sa mundo? Yung talent. Di po ba? Di ba? Then the more na discipline tayo, mga kapatid, tinan nyo, lumulutang ang talent. And the more na lumulutang ang talent, the more na nabe-bless po tayo. Yung ability po natin. Then ganun din naman, mga kapatid, sa atin. Kapag yung discipline natin, kita niyo po, I'm sorry na. Kaya minsan sa cell group po natin, nahihirapan po tayo, may mga cell leader na bumababa yung tama nila, bumababa po yung boses, di ba, naiiba, no? Namamalat na parang nawawala, katulad ko, no? Ang dali lang ho. Bakit ka ganun? Ang tendency, dahil wala na siyang maisip, hindi na siya creative, ang gagawin niya na lang, mangungopya na lang. Kasi wala na siyang maisip Ang tendency, yung kanyang cell member, sasabihin nila, parang kahapon lang to. Ang masama, meron pong isang simbahan, no? Inimbitahan nila itong si Dave Sobrepeña. Siya po ay isa sa leader ng Assemblies of God. Inimbitahan nga itong si Dave Sobrepeña doon sa malayong probinsya ng Bacolod. Isang buwang anniversary yun. Then may mga kilala silang speaker na inimbitahan. After ni Dave Sobrepeña, itong sumunod na nagsalita. Ang pinreach niya, kung ano yung preaching din ni Dave Sobrepeña, ganun din yung points at illustration. No? Ito pa, sabi nila, nako, natapat na talaga. Yung pangatlong speaker na inimbitahan nila, nakilala rin, grabe, yun din ang kanyang preaching. Sabi niya, ano to? Kaya pagdating nung ika-4, tinanong na nila ngayon. Dahil baka mapang-apatan pa Alam niyo, nung tinignan nga nila, yun nga din ang topic. Ayun pala, itong mga pastor na ito, na-attend ng seminar ni Dave Sobrepeña. At yung topic na yung dala-dala nila. Bakit? Paano? Nalilimitahan na yung kanyang kaisipan, hindi na nagiging creative. Diba? So, hindi na makapag-create ng something new. Bakit? Wala nang discipline magbasa, wala na siyang discipline, wala na siyang tiyaga na mag-discover ng mga new things.
Eh kapag sa church walang new things, masaya po ba? Di ba? Yung lahat luma. Di ba? Lumang muka, lumang kanta, lahat, di ba parang, alam ko na yan, parang gano'n na lang eh. Pero kapag merong laging bago mga kapatid, ano ang dating? Di ba? May bagong muka. Bumabait ang mga Christian. Di ba? Sister, ayusin nyo na. Sister, huwag mo lakas ang boses mo, may bisita tayo. Ay, gano'n ba? Sister, inayos mo na yung bulaklak? O, di ba? May sigla talaga kapag may bago, di ba? So, ganun din mga discipline, nagpapaangat ng ating skill, abilities, and talents. Amen? Okay? Now, bakit ko po ito sinasabi? Dahil sa G12 Vision, mga kapatid, kailangan natin ang discipline. Saan? Number 1, process. Process. At yung process of implementation natin, nakita natin yun, talagang kailangan tayo din ang mag-devotion eh. Discipline talaga. Yung prayer life natin, discipline talaga. Okay? Baka nauubos na ng time sa internet. Di ba? O kaya naman ay kanonood ng mga DVD. So, kailangan natin ng process. Discipline yan. Number 2, sa discipline din, sa G12, yung personal and spiritual growth. Hindi po natin pwedeng iasa sa katabi natin yung personal nating paglago. Amen? Kahit na gaano kabanal yung katabi mo, kahit na gaano ka-spiritual, kahit gaano kasipag yan, pag wala po tayong disiplina sa personal and spiritual growth po natin, may hirapan po tayo. Okay? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, magkakaroon po tayo ng cell group pero pikit po tayo sandali ngayon. Let's pray. Lord, hayaan mo po na makita namin ang tunay naming kalagayan kung alin dito sa apat na ito na sa ngayon ay may problema sa amin o sa akin, Panginoon. At tulungan mo po ako na madil ko ito kahit unti-unti, O Lord, hindi kami magmamadali. Pero Ama, tulungan mo kaming maunawaan namin ang bawat proseso na ito. Lord, itong tatlo na ito, DNA, details, and discipline. Marami pong salamat, O Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.